Except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus. Come on, church, let's worship the name of the Lord God, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Good morning sa tanan mga kaigsunan. Kining inyuhang alagad, Pastor Ariel Lobaton, makig-uban usab kaninyo alang sa ato ang mapadayunong pagtuon sa pulong sa Dios may tungod sa gingharian sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Praise the Lord. So once again, good morning. Of course, atong pasalamatan ng Dios nga diin kita na anapoy kahigayunan aron sa ato ang mga pagpamalandong sa iyang mga pulong o bisan pa sa ato mga pag-ampo nga padayon kita nga ubanan gayud sa Ginoo. Ibisan ang protection magauban sa matag usa, mga kayuhan sa balatian o ang maayong panlawas o bisan ang panalangin mga kaigsuonan. So once again, good morning to everyone. So this time, muadto kita maigsuon sa ato ang pag-review sa ato ang natun-an niaging adlaw Miyerkules maigsuon nakahimo kita sa pag tuon sa chapter 2 na atong gisgutan sa Kingdom Principles
Amen. May tungod sa the kingdom of God versus the governments of men. So wala to ni natiwas maigsuon ato ning tapuson, ato ni maigsuon ipadayon karong adlaw alang sa ato ang mga pagtuon sa pulong sa Dios. Amen. Praise the Lord. So this time, amen, ato ning sugdan ang ato ang pagtuon sa pulong sa Dios, pinaagi gayud sa mga pag-ampo. Amen. Maghimot ta migsuon og mga pag-ampo nining matahom kayong adlaw sa Biyernes. Amen. Atong pamalandungan ang presensya sa Dios nga siya gayud ang magapanguna, siya gayud ang makig-uban kanato nining adlaw mga kaigsuon. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios, salamat kayo Ginoo nining adlaw. Kahimo na usab kami sa mapadayon ng pagtuon sa imong mapulong. Nagaampo kami Ginoo nga ubanan nimo ang matag usa, ablihan nimo ang igdolungog, ang kasing-kasing sa matag usa nga makahimo kami Ginoo sa pagkat-on, sa pagsabot alang sa imuhang mga pulong. Ninitaknao Dios sa kabuntagon. Dalaygon ka sa walay katapusan, bisan pa imong alagad Ginoo, imong gamiton nining taknaa alang gayud sa mga pagwali, pagtudlo sa imong mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan, bisan pa nining adlaw Ginoo, ikaw among gipasidunggan, ikaw among gihimaya, bisan sa among mapadayunon nga mga buluhaton, bisan pa sa pagpaambit, pagwali sa imong mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan o bisan sa amo karon nga pagsugod uban ni kami, giyahay kami pinagi sa imong gahom, sa imong balang espiritu. Amo kaning gisalig itugyan kanimo Ginoo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. So once again, good morning kanatong tanan mga kaigsuonan. So muadto na kita sa ato ang maigsuon nga mapadayonon gayud no nga pagtuon sa pulong sa Dios. Amen. Before we continue maigsuon sa sumpay sa ato ang topic nga nag-ingon, the kingdom of God versus the government of men. Ato sang maigsuon nga i-recap ang atong mga nahisgutan maigsuon pinagi sa pulong sa Dios may tungod sa gingharian sa Dios batok sa gingharian sa tao. Now atong nasabtan maigsuon nga there is what we call contrast of God's original form of government. Now the kingdom, amen, mao na siya maigsuon the original form of government, the kingdom. So with man-made system of government which is existing today, amen, bisan pa sa ato ang magkananlaing mga nasod sa kalibutan as democracy, socialism, communism, and monarchy. Now, gitudlo maigsuon ni Miles Monroe matud pa niya nga God never intended for man to rule himself, but to live under the rule of heaven on earth through His kingdom. So, mao ni ang katuyuan sa Dios nga mailalom unta kita sa pagdumala bisan pa sa gingharian sa langit diri sa yuta maigsoon pinaagi sa iyang gingharian. Now, the world is filled with different governments, democracy, monarchy, communism. So, but none can solve the root problems of men. No? Daghan kayo maigsoon atong gisgutan nga ang nagkalanlaing porma or pamaagi sistema sa panggoberno like democracy, monarchy, communism, but none can solve the root problems of men. No, wala gayoy nakasulbad maigsoon sa pinakaugat nga problema sa tao. Now, anyway, unsa man gid ang problema sa tao mga kaigsunan? Amen. Daghan man tag problema, no? We have financial problem, family problem, sa trabahuan, sa negosyuhan. But the main root of problems of men is sin, disobedience, or what we call rebellion against the government of God. Dili ni masulbad-sulbad sa tao mga kaigsunan because man cannot forgive our sins. Amen. Only God, amen, only God can solve every problem of men, especially sa atong mga
pagpakasala, mga kaigsunan. Now, God did not send a religious or political system. He sent a kingdom. Amen. So, wala siya nagpadala og relihiyon. Amen. Even political system. But ang iyang gipadala, mga kaigsunan, mao gayud ang gingharian sa Dios. Nganong wa man siya nag-ingon maigsuon nga magpailalom kita sa reliyon. Nganong miingon man siya maigsuon that we must be under rule in the kingdom of heaven here on earth, because religion is not the original plan of God. Amen. Religion originate with King Nimrod. Amen. He built the Tower of Babel to reach heaven because he want to gain the glory of God, because they want to go back to their relationship with God. That is why they want to, what we call, reach heaven through building the Tower of Babel. Pero ang pagpanimbalik sa presensya sa Dios, ang pagpanimbalik sa gitawag igsuon nga relasyon o manimbalik diya sa otoridad sa Dios maigsuon, amen, dili makaplagam diya sa relihiyon. But we can restore it, amen, sa diha nga ato igsuon nga sagupon, ato igsuon ibalik ang gingharian sa Dios diri sa ato mga kinabuhi. That is why Jesus said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Born again means repentance. You are going to repent of what you are doing against God. It means born again means repentance or change of mind, change of life direction. In other words, born from above. So we must be born again aron makita nato ang gingharian sa Dios, pero di nato masulod unless ingon ang atong Ginoo sa John 3:5, except a man be born of the water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. So masulbad gyud ning atong problema sa diha nga sulod kita og mahimo kitang kabahin gayud sa gitawag igsuon nga gingharian sa Dios, because the original plan of God is kingdom. Amen. Ang tao gipadumala sa Ginoo sa tanang mga resources sa niyang mga binuhat diri sa kalibutan, mga kaigsuonan. Ang atuan na lang maigsuon mao gayud ang pagdumala. We are all manager, we are all administrator of the resources of God here on earth. But because of rebellion, because of sin, disobedience, maigsuon against the government of God, amen, it was lost. Amen. Mao na nga di na nato mabatyagan ang presensya sa Dios. Amen. Because the Holy Spirit, which is the governor of our life, was lost. Amen. That is why Jesus came, amen, aron makabalik kita sa gingharian sa Dios. Amen. Now, the original government, amen, kingdom government, mo ni ang number one key points maigsoon nga atong gitun-an niagi. God designed mankind to live under the theocratic kingdom. Means theocratic kingdom rather, where He is the sovereign king. According to Genesis chapter 1:26, shows God's intention that He give man dominion, not over each other, but over the earth. Now in Genesis also chapter 1 verse 26, nag-ingon, God gave man dominion over the earth, not over each other. Amen. So dili data what we call makadumala sa matag usa, because every one of us has our own responsibility and assignment. Amen. In other words, amen, ang ipadumala sa Dios kanato mao man ang iyaha maigsoong mga resources. Amen. So ingon sa Genesis 1:26, makahimo kita sa pagdumala sa mga naa sa tubig ug naa sa kahanginan ug bisan naa sa mamala. Now God's system was a theocracy, ruled by God through men. Man was created to govern from within by God's Spirit.
Amen. So ang sistema gayod sa panggoberno sa Dios gitawag kini og theocracy. It means God's rule. Amen. O gibuhat niya ang tao aron magdumala sa gitawag igsuon nga binuhat sa Dios diri sa kalibutan pinaagi sa giya sa balaang espiritu. Now, man's rebellion and earthly governments. After the fall of man, akong gisulti ka ganina, humans began to create their own system of government to try to solve problem without God. Amen. So this system, like democracy, communism, socialism, were all attempts to govern outside the kingdom of God. Amen. So ang mga tao maigso naghimo sila og kanalaing porma sa panggoberno because they are trying to solve every problem, amen, here on earth without God. So this system, like democracy, communism, socialism, og uban pa maigsoon, were all attempts to govern outside the kingdom of God. Bisan wala, may sulod ang pamalaod sa Dios. Amen. That is why, after the fall, man invented system like democracy, communism, and monarchy to rule themselves. Amen. So, na sila karon nag-rely sa kingdom of God. Amen. Nagbuhat na sila, nag-imbento na sila og sarila nilang sistema sa gitawag nga panggoberno like democracy, communism, and even monarchy. Amen. So, this system are all man's attempt to establish order without the king. Amen. Gusto sa tao maigsoon nga magbuhat sila sistema because they want to attempt establish, amen, man's government, amen, even religion without the guidance, without the laws of the King, which is our Lord Jesus Christ. Now, the result is injustice, war, corruption, and moral decline. Amen. So, mao ni ang nahitabo karon. Praise the Lord. Wala may gitawag igsuon nga injustice or ang resulta sa gitawag igsuon nga gobyerno sa tao. Mao nang gitawag may igsuon nga there is what we call injustices. Then adunay mga pakigubat, adunay gitawag igsuon nga corruption, adunay gitawag igsuon nga moral decline. Amen. Mao na may igsuon nga wagi sakto, wala gi tarong mga kaigsunan ang moralidad sa tao because nailalo man kini sa gitawag nga pamalaod sa tao. So unlike maigsoon that we are under the ruler of God, amen, ang gitawag igsoon nga kultura sa langit was extend here on earth, amen, ang gitawag igsoon nga behavior, ang gitawag igsoon nga imahe sa Dios, amen, mahimo kini igsoon nga madayag diha gayud sa tao. Now, there is what we call failures of human governments. So, no human government can truly bring peace, justice, righteousness, or true freedom. Amen. So, adunay failure sa mga tawhanon nga panggoberno o pinaagi niini, wala kini nakahatag og tinuod nga what we call kalinaw, hustisya, pagkamatarong, and even our true freedom. Because all earthly governments are limited, temporary, and corrupted by human selfishness and pride. So man-made governments always fail because they are based on human reasoning. They lack divine righteousness and true justice. Amen. So they change their culture, the leaders, and opinion. So mao na may son nga there is what we call failures of human government. So nagsugod na tano sa sumpay ni inigsuon nga what we call chapter sa ato ang gidiscuss may son the kingdom of God versus the government of God.
Amen. So number 4 points makes on God's kingdom is eternal. So God's kingdom is not a religion or what we call democracy. It is a government ruled by a king, not voted in by the people, because in Isaiah chapter 9 verse 6, gipropesiya nga ang bata nga matao, amen, ang panggoberno ibutang diha sa iyang abaga, mahimo siyang hari, prinsipe sa kalinaw, ang iyang ngalan katingalahan, o siya Dios nga o what we called Almighty God, and even he called everlasting Father. Diya sa book of Isaiah chapter 6 verse 7. And it also prophesies that the government of peace, amen, gipropesiya pagyud nga ang panggoberno sa kalinaw maigsoon walay katapusan diha gayud sa panggoberno sa atong Ginoong Hesukristo. So there is what we call God's eternal or kingdom eternal maigsoon when God is our King. Amen. So basahon nato pag-usab ang Isaiah chapter 9 verse 6 up to 7. The government shall be upon his shoulders of the increase, no? Ambak na maigsoon sa 7. And of the increase of his government, the peace, there shall be no end. God sent a King Jesus with government, not religion. The kingdom of God is righteous, eternal, and unshakable. Amen. So, kanus aman kita makauban sa Dios sa gitawag nga kingdom or God's eternal kingdom. Amen. Of course, akong gi-share mga kaigsunan sa mga kaigsunan nga kinahanglan, amen, maninguha kita sa pagbalik sa gingharian sa Diyos because unang-una, the most important event na mahitabo sa kalibutan maigsoon ang gitawag nga rapture. Amen. After mga kaigsunan nga kita nagkinabuhi uban sa balaod sa Diyos, uban igsuon sa gitawag nga paglahutay sa gitawag nga mga problema ug mga paglutos ni Antikristo, nining kalibutan na maigsuon ang paglikay sa pagka mahimo kitang matinatakan sa tatak sa mapintas nga mananap. Now, the coming of the Lord Jesus Christ is not what we call rescue, but because Jesus is have victory or nahimo siyang madaugon batok kang Antikristo, all saints, all kingdom citizen, amen, musugat unya sa atong Ginoo dito sa kapanganuran. Amen. After nga kita musugat, ingon ang Biblia, maghari kita uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig mga kaigsuonan. Now, the second coming of the Lord Jesus Christ is not rescuing people, but, amen, this is an event maigsuon nga we are going to celebrate, amen, sa pagsugat, sa pagbalik sa atong Ginoo, ingon nga siya hari, o ang Revelation 20 nag-ingon, nga maghari kita, uban gayud sa atong Ginoong Hesukristo, amen, diri sa yuta, amen, literal, amen, sulod sa usa ka libo ka tuig. Kay si Satanas pag gapuson man o gibanlod sa gitawag nga bottomless pit. But after 1,000 years, buhian si Satanas og madisip pag-usab ang mga katawhan sa mga nasod. Unya, there is what we call final judgment that the wicked, including Satan, will cast into the lake of fire. Amen. Then the righteous people, amen, mga tubang dito sa white road judgment o dito adunay paghukom, adunay pag-reward sa mga faithful. And then, amen, the eternal God's kingdom, amen, ingon ang Revelation chapter 22, the new heaven, the new earth, the holy city, the new Jerusalem will coming down from heaven. Amen. Og mauna kini ang walay katapusan, amen, nga gingharian sa Dios. But before that event came, mga kaigsunan,
Jesus preached about the kingdom of God. Amen. That is why mingon siya pag hinulsol kamo. Amen. Kay ang gingharian sa Dios haduol na. Amen. So Jesus did not come to bring religion but to reintroduce the kingdom of heaven to earth. And then his primary message was not Christianity. Amen. But kingdom of God. Mahinungdan migson nga nagwali gayud siya nga maghinulsol kita. We must be born again because the kingdom of God has come. Amen. Sa ubang version, as near. Amen. At hand, it means haduol na mga kaigsunan. Amen. Mahinungdan igsoon nga kung naay mangita sa gingharian sa Dios. Amen. Sa libro sa Lucas nag-ingon, the kingdom of God is within you. Amen. Because diri mo puyo ang gingharian sa Dios. Amen. Diri ka nato maigsuon. Amen. Ang kabalauranan sa Dios. We are the temple of God before the event that the new city, amen, the holy city, the new Jerusalem, which is God's eternal kingdom, will coming down on earth. Amen. Sa di pa na may tabo. Amen. Diri una kita siya magapuyo kanato mga kaigsunan. He taught a governmental message, not religious or traditions. The church is the embassy of the kingdom, not the kingdom itself. So that is why ingon si Jesus in Matthew chapter 18, diha kang Pedro, thou art Peter, I will build my church. Amen. Ang iglesia mao ang mga tinawag. Mao ang mga binuksan nga mga una-huna. Amen. Og ang church is the embassy of the kingdom. Amen. That is why in verse 19 nag-ingon ang Ginoo, diha kanimo Pedro, ihatag ko ang yawi sa gingharian. Amen. So when you say case of the kingdom of heaven, mauna ang susi sa pultahan. Amen. Kay di pud lisod pud og susi sa sakyanan. No? Aron moadto ta sa langit apan matud pa susi sa pultahan aron makasulod kita mga kaigsunan. So in other words, amen, the church, amen, ang mga tao nga tinawag sa Ginoo, the called out ones, the church is the embassy of the kingdom. We are the church. Amen. Kita ang embassy. We are also the ambassadors. O pinaagi kanato, we can preach and teach people how to enter into the kingdom of God. Now, kung mato ka sa Amerika, amen, mo pasok ka, musulod ka muna dito sa American Embassy based on Manila. Amen. O they are called American ambassador staff. Amen. Mga tao sa embassy, mga kaigsunan. Amen. They will have interview kung mag-unsa ka sa Amerika. Maumanusab ka na to, maigsoon. The church was given authority, the case of the kingdom of heaven. Mo nang si Pedro nagwali gayud igsoon nga pag inulsol kamo, it means being born again. Pabautismo kamo sa pangalan ni Jesucristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala aron madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Amen. So, number 6 points. The church and the kingdom. So the church is not the kingdom, but agency or colony of the kingdom on earth. So ang iglesia, dili mao ang gingharian, apan the church must rediscover and represent the values, laws, and lifestyle of the kingdom of heaven. So our role as kingdom citizen, we must seek first the kingdom. According to Matthew chapter 6 verse 3, no, ato na kanunay yung gina-quote, Mason, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Then, ingon ang saad sa Dios, all these things shall be added unto you. So, dili lang ta mag-focus sa added. Amen. Unahon sa nato pagsabot, unahon sa nato Mason pagkaplag. Amen. Unsay naa sa gingharian sa Dios.
Amen. Og matod pa, let us stop aligning ourselves with earthly politics more than kingdom principles. Dili nato isubmitar or what we call i-align atong kaugalingon nining kalibutanong mga pamulitika bisan ang kalibutanong relihiyoso. Amen. So our mission is to bring heaven culture, laws, and lifestyle into our world. Amen. So that is our rule as a kingdom citizen. So in our conclusion, my dear brothers and sisters in the Lord, all earthly governments will pass away, but the kingdom of God is forever. So wala kini katapusan. Ang mga panggoberno sa yuta, mahanaw. Ang panggoberno sa tao, mapukan. Amen. Apan ang gingharian sa Diyos, it will last long and even forever. Amen. So God's kingdom is eternal. Mao na mga kaigsunan, let us live as kingdom ambassador, submitting to the rule of our King Jesus Christ. Amen. Tungod kay dili ta mahimong representante, dili ta mahimo igsuon nga ambassador of the kingdom unless we will not submit ourselves, amen, to our King, Lord Jesus Christ. So you need to have what we call obedience. Kinahanglan mahimo kita maigsuon nga manununod gayud sa gitawag igsuon nga katuyuan or what we call mga kabalauranan sa atong Ginoo, mga kaigsunan. So there is what we call final challenge to us. Which government do you trust? Asa man ka magsalig nga pang gobyerno, mga kaigsunan. Live as a kingdom citizen in a broken world. Advance the kingdom culture wherever you go. Amen. So bisag asa man ta aning kalibutan na, kinahanglan ang kultura sa gingharian sa Dios ato gayud nga dadon, mga kaigsunan, kung asa man ta. Amen. I remember na nagkaroon tayo ng team, the kingdom culture or praise and worship is kingdom culture. Of course, diya sa gingharian sa Dios, dili nato undangon ang mga pagdaig, mga pagsimba diya sa Ginoo. As a kingdom citizen, we are created, amen, aron maigsuon nga makahimo sab sa mga pagpasalamat diya sa atong Ginoo as He is our Creator King. Amen. Ingon nga mga manulunda, nagadaig diya kaniya, nagpasalamat diya kaniya. We are also creation of God and we must give Him worship. Amen. Kung ang kultura sa langit nagasimba sila, we are also worshiping our King of Kings and Lord of Lords. Amen. Dalaygon ang atong Ginoo, mga kaigsunan, natapos ang atoang subject nga naguluhan, the kingdom of God versus the government of men. Hopefully, may igsoon, aduna kamoy makutlo nini nga matahom kayong kabuntagon. Amen. Maghimutag mga pag-ampo alang sa pagtapos. Then after this, amen, makahimo kita sa mga greetings, makahimo kita sa pag-shout out sa atong mga kaigsuunan o sa mga pag-greet rather. Amen. Praise the Lord. Let us pray. Salamat kayo, Ginoo, nini nga matahom o Dios na kabuntagon ning adlaw sa Biyernes, lain usab nga pagtulunan nga among nabatunan. Salamat kayo, Ginoo, nga ikaw gayud wala nagpakya sa matag usa, nga bisan ang imong pulong naghatag ka namong paglaom. Salamat kayo, Ginoo, sa imong pakig-uban bisan sa mga problema ug mga pagsulay sa kinabuhi, nagauban ikaw sa tanang panahon. Dalaygon ka sa walay katapusan ang among mga pag-ampo sa tanan namong makaigsuunan. Padayon ka magauban kanila, magapanalangin og maglig-on kanila bisan pa, Ginoo, sa ilang pagpangalagad diya kanimo mahimontang binuksan ang among kasing-kasing sa labutan may tungod sa imong
gingharian. Dalaygon ka sa walay katapusan, amo kaning gisalig o gitugyan ng tanan, and we declare more blessings to come upon every one of us in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. First the kingdom and the righteousness of God. All these things shall follow, for the Lord is good and worthy to be praised. You're not deserving for the sake of your salvation. His words in the body, for you were called and chosen, and He will wipe your tears as we will enter. Or salamat kaayo mga kaigsuonan sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, bisan sa mga kaigsuonan nato nga nagasubaybay gayud may tungod sa ato ang pagtulunan. Amen. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo. Of course, atong i-shout out ang tanan nato mga kaigsuonan nga nag-view o nag-comment mga kaigsuonan. Good morning sa tanan. Ang Dios magapanalangin pa diha kaninyo, and I believe mga kaigsuonan nga katusab nga mag-view pa sa live maigsoon sa atong Bible study sa lain nga oras. Ang Dios magapanalangin kaninyo, padayon lang mo, amen, sa pag-review sa ato ang mga pagwali, pagtudlo sa pulong sa Dios. If you have your time, amen, I believe nga ang uban maigsoon busy, pero karon maigsoon you can have a review, amen, sa ato ang live mga kaigsunan nga mga pagwali sa pulong sa Dios. Amen. So thank you kayo mga kaigsunan. Of course, Sister Hani Miriones is watching. Sister Jonami Tagusi is watching also. Amen. God bless you. Uban sa ato mga kaigsunan. Amen. Sa mga bagwatch pa maigsoon o sa tanan nga muabot sa ato ay igsuon nga pagwali sa tibuok Pilipinas, and of course sa tibuok kalibutan sa nagkanlaing nasod nga moabot maigsoon. I-shout out ato ang tanan nato mga kaigsunan diya sa Canada. Amen. Brother Ryan Muana, Sister Belen Muana, amen, Sister Sarah Pilner, o uban pang mga pamilya sa mga sutis mga kaigsunan nga na dinha sa Canada nga diri gyud sila maigsoon nga nagpuyo sab sa ato ang lugar. Amen. O karon maigsoon na sa Canada. Of course, Sister Sheila Sabihon is napod sa Canada maigsoon. So God bless you, sister. Amen. Praying for good news o maayong balita ato ang of course sa pagpahiluna sa pagpanarbaho o bisan pa sa kaminyoon uban sa imong pamilya. Thank you kayo, and we are praying for our brothers and sisters dili lang diri sa Pilipinas apan bisan sa naa sa ubang nasod mga kaigsunan. Shout out po na ako Sister Analo Hukdong bisan pa Nadia sa Saudi Arabia. God bless you. Amen. Ugwan pang mga kaigsunan nato nga naa sa abroad mga kaigsunan. So thank you so much, and God bless you all, and those who are interested to join aduna tay Bible study online sa Zoom mga kaigsunan or Messenger every Monday 7:30 PM. Amen. Of course, atong isgutan unya ang mga pulong sa Dios may tungod siyang gingharian, unya natay mga testimony, natay mga prayer request mga kaigsuonan, naputay mga insight unsay ato ang nasabtan na ibaluan sa pulong sa Dios nga maka-encourage usab sa matag usa ka nato maigsoon. So thank you kayo, and more power. God bless everyone. Oh,
believers, let's worship the name of the Lord God Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. First the kingdom, the righteousness of God. All these things shall follow. For the Lord is good and worthy to be praised. Give your life to serve Him for the sake of your salvation. Keep His words and abide in Him. For you are called and chosen, and He will wipe your tears. We will enter into the kingdom of God. Kingdom of God. Into the kingdom of God. We will enter into the kingdom of God. Kingdom of God. Into the kingdom of God. We will enter. We will enter. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God. All these things shall follow. For the Lord is good and worthy to be praised. Your life to serve Him for the sake of your salvation. Keep His words and abide in Him. For you are called and chosen, and He will wipe your tears. As we will enter into the kingdom of God. Kingdom of God. To the kingdom of God. We will enter to the kingdom of God. Kingdom of God. To the kingdom of God. We will enter. Jesus said in John 3:5, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. Water and spirit, water and spirit, water and spirit, we will enter into the kingdom of God. Be born again, be born again, be born again, we will enter into the kingdom of God. We will
on church, let's worship the name of the Lord God Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you.